Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-70 na kabanata. Ang pagsusuri ni Lisa Walters. Nang matapos na sila kumain, sumunod sina Lisa at ang kanyang mga kapatid kay Carla palabas sa courtyard. Nang nasa labas na sila, napansin nila ang isang delivery truck na nagbababa ng mga sangkap. Nakita nila na may lobster, cucumber, abalon, at marami pang iba na mamahaling sangkap. Parang ang truck na ito ay katulad ng nakita nila sa Sunset Restaurant. Saan galing ang mga ito? Pagtatanong ng chefs habang pinag-aaralan ang mga sangkap. Ang lobster ay mula sa Canada, ang sea cucumber ay mula sa Australia, ang abalon naman ay mula sa Germany. Huwag po kayong mag-alala, ang lahat ng ito ay pinaka-the best. Sagot ng delivery man. Pwede ko ba makita ang document ng inyong shipment? Gusto ko makita kung kailan ito dumating sa pantalan. Ang delivery man ay mabilis na kinuha ang record book at ibinigay sa chef. Ito po ang kabuuang data sa lahat ng impormasyon tungkol sa shipment. Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa amin? Ang lahat po ng ibinibigay ko sa inyo ay ang pinaka-the best sa New York. Ang mga produkto po na ito ay sinuri ng custom wala pang isang oras ang nakalilipas. Ito ang pinakasariwa sa lahat. Nakangiting paliwanag ng delivery man. Tumango ang chef bilang pagsang-ayon sa delivery man habang binabasa ang mga document. Kontento na siya dito. Dinampot nila ang mga box para dalhin sa kusina. Nagtanong muli ang chef. Saan ninyo dadalhin ang mga ibang natira? Dadalahin namin ito sa Sunset Restaurant. Bagaman ito ay mga leftover, ito pa rin ang pinaka-top quality. Base sa pagsusuri namin, ang Sunset Restaurant ay ang pinaka-the best na restaurant sa New York. Paliwanag ng delivery man, habang ibinabalik ang mga kahon sa loob ng truck. Ang pangyayaring ito, ay ikinabigla ni Lisa at ng kanyang dalawang kapatid. Ang mga sangkap ng Sunset Restaurant, ay mula lamang sa mga pinagpilian ng Azalea Guesthouse. Ang mga pagkain sa Sunset Restaurant, ay mga leftover lamang. Paano nadala dito ang mga sangkap mula sa pantalan, nang wala pa sa isang oras? Si Lisa ay labis na nagtataka. Anong ibig sabihin? Mas nakahihigit ang Azalea Guesthouse kaysa sa Sunset Restaurant. Gulong-gulo ang pag-iisip ni Lisa. Nang inisip ni Lisa ang lasa ng mga pagkain na kanilang kinain kanina, masasarap talaga ito, kaysa sa Sunset Restaurant. Sina Lisa, Fiona at Natalie ay nakaramdam ng pagsisisi. Ang presyo ng pagkain sa Sunset Restaurant ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Sobrang tiningala nila ito at ipinagmamalaki. Ginawa nila na malaking mangmang ang kanilang sarili. Ang lahat ay mga leftover lamang. Sobrang naguguluhan na si Lisa sa mga nangyayari. Maliban kanina, hindi sila kumain sa loob ng isang linggo dito. Namalagi sila sa Azalea Guesthouse para lang sa wala. Nang maisip nila na nag-aaksaya sila ng pera sa isang gastusan lang. Naramdaman nila na parang hinihiwa ang kanilang puso ng maliliit. Labis-labis ang kanilang panghihinayang. Okay lang ba kayo? Pagtatanong ni Carla, na may pag-aalala. Anong nangyayari sa tatlong ito, bakit biglang tumamlay sila? Mind your own business. Matalim na tingin ni Lisa kay Carla. Dahil sa pag-iisip na isang linggo itong kumakain dito sa hotel. Tumingin muli siya dito na para bang walang gana. Pakiramdam niya, ay pinagsamantalahan siya nito. Habang naglalakad sa maliit na kalsada ng garden. Si Lisa at ang mga kapatid nito, ay medyo naging maayos na ang mood. Sa isip nila, ay may isa pa silang hindi naiintindihan. Bakit ang Azalea Guesthouse, ay mas nakakaangat sa Sunset Restaurant? Ito ay isang hotel na malapit ng magsara. Pasensya na. Bawal po dumaan dito. Pwede po kayong dumaan sa kabila para makapasok. Isang lalaki na nakasuot ng isang makintab na sapatos na gawa sa balat. Mukha siyang isang miyembro ng staff.
Okay, wika ni Lisa. Nakita ni Lisa kung gaano kagwapo ang lalaki. Sumang-ayon naman ang dalawang kapatid nito, na nakatayo sa magkabilang gilid niya, sa pamamagitan ng senyas. Marami pa ang mga staff member doon, karamihan dito ay matatangkad at may earphone. Seryoso ang ekspresyon ng mga ito, at may sinasabi maya't maya. Ilang minuto pa ang nakalipas. Ang mga staff member, ay nagsimulang kabahan, na nakatingin sa entrance. Isang magarang sasakyan na may red flag ang dumating. Isang foreigner ang bumaba, mula sa sasakyan. Isang lalaki ang lumapit, na mukhang siya ang in charge, ang nakipagkamay sa foreigner. Pagkatapos magpalitan ng mga pagbati, mula sa mga translator. Inimbitahan ng lalaki ang foreigner na tumuloy sa Azalea Guest House. May mga reporter, na nakasunod sa mga ito, at naka-open ang mga camera nito. Isang lalaki ang lumapit, para protektahan ito. Naglakad ang mga bisita papasok sa Azalea Guest House. Nang makalagpas ito kina Lisa, narinig niya na sinabi ng lalaki. Ang hotel na ito, ay ginawa para sa mga espesyal at mga nirerespetong mga tao. Ang mga nakaraang bisita namin dito, ay ang Secretary of State for Finance, ang Counselor ng Oxford University, at ang Educational Science Head ng United Nations. Ang foreigner, ay tumango, at nagsalita ng kanilang lengguwahe. Ang translator, ay mabilis na sinabi. Sabi ni Minister Yaya Turi, isang malaking karangalan, ang mamalagi sa kilalang hotel para sa mga kagalang-galang na mga tao lamang. Umaasa rin siya, na ang pagbisita dito sa New York, ay makakaakit ng mga investor para sa El Salvador. Habang nag-uusap ang mga ito, naglalakad sila patungo sa conference room. Si Lisa at ang kanyang mga kapatid, ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Anong klaseng hotel ang Azalea Guest House, pagtataka nila. Nakatanggap na sila ng mga maimpluwensyang mga tao. Mga foreign minister, at counselor. Pagtataka nila. Sa pagbabalik tanaw niya, sa sinabi ng receptionist, na kailangan na nilang umalis, gayon din sa mga dekalidad na sangkap. Si Lisa, ay nakaramdam na ang Azalea Guest House, ay hindi simple, katulad ng nasa isip nila. Malakas ang kutob ni Lisa. May mali dito. Inilabas ni Lisa ang kanyang cellphone, para alamin ang mga impormasyon sa hotel, mula sa internet. Nang makita nila ang resulta, ang tatlong magkakapatid, ay hindi makapaniwala sa mga nakatala. Sa kanilang isipan, nandito kami, sa isa sa mga pinakamarangyang hotel sa buong mundo. Hindi na nakakapagtaka, kung bakit hindi na sila maaaring mag-extend, para mamalagi dito. Ang lugar na ito, ay nakatanggap na, ng hindi mabilang na karangalan, at nobela. Ang mga ordinaryong tao, kahit na, ang mga may pera, ay hindi maaring makapamalagi dito. Pero sila na galing sa isang maliit na bayan, ay nakakuha ng kwarto dito, at nakapag-stay pa sila ng 1 linggo dito. Kung mas maaga lang nila itong nalaman, mas makakaramdam sila ng saya. Nakakapanghinayang, dahil aalis na sila sa susunod na araw. Ang atensyon ni Lisa, ay napunta kay Carla, na parang isang asong gutom na nakakita ng buto, na handang-handa na manakmal. Mauuna na ako sa inyo, wika ni Carla, na natatakot sa tingin ni Lisa. Huwag ka munang bumalik, Carla. Aalis ka na rin ba bukas, pagtatanong ni Lisa, habang lumalapit ito. Si Alex ay tinulungan ako na makapag-extend pa ng ilang araw. Sagot ni Carla, na may mahinang boses. Nararamdaman ni Carla, na sina Lisa, ay parang isang asong lobo na gutom na gutom. Ang mga mata nila, ay namumula. Parang gusto na siyang lapain ng mga ito. Carla, sabihin mo sa kasintahan ng anak mo, na tulungan kami na makapag-stay pa dito ng ilang araw. Gusto naming mamalagi dito, para may kasama ka. Nag-iba ang pakikitungo ni Lisa kay Carla. Alam ni Lisa na hindi niya magagamit si Alex. Ang pag-asa na lang niya ay si Carla. Carla, please. Tulungan mo kami na makausap si Alex. Nakalimutan mo na ba, kami ang nagbigay ng tiket mo sa eroplano? Sabi ni Fiona. Naniniwala ako na tutulungan tayo ni Carla, na makarenew sa ating kwarto, dahil sabay-sabay naman tayo nagpunta dito sa New York. Panggagatong ni Natalie. Ang tatlong magkakapatid, ay gusto pa talagang mag-extend ng ilang araw. Gusto nilang makasama ang mga iginagalang na mga tao sa buong mundo.
Makakatulong ito ng malaki para sa kanilang appearance. Mapaparami din ito ang kanyang mga kaibigan, at magiging sentro sila ng atensyon. Sige, si Carla ay isang mapagkumbabang tao, kaya naman pumayag ito. Inilabas niya ang kanyang cellphone para tumawag kay Alex para sabihin na gusto pang manatili nila Lisa ng ilang araw. Sa nakaraan, sinabi ni Debbie na ang pamilya ni Alex ay maayos. Noong una, hindi naniniwala si Carla dito pero ngayon ay nakumbinsi na siya. Pero, hindi niya pa rin alam kung gaano kalaki at kung gaano kalakas ang impluwensya ng pamilya ni Alex. Tatanungin na lang niya si Debbie kapag may pagkakataon. Maraming salamat Carla, mag-ingat ka. Habang magalang na inihahatid nila Lisa si Carla sa kanyang kwarto. Nang malaman nila na isa itong importanteng hotel, namasyal sila sa paligid ng Azalea Guesthouse. Naisip nila na baka mas mabango pa ang bathroom nito kaysa sa mga bulaklak sa labas. Nagpatuloy sila sa paglibot ng hotel, at pagkuha ng mga larawan. Nangangalap sila ng ebidensya na magpapatunay na namalagi sila sa hotel. Pagkatapos ng 2 oras na pagkuha ng larawan, bumalik na sila sa kanilang kwarto na kontento. Hindi ko inaasahan na makakakuha si Alex ng isang hindi basta-basta na hotel. Kahit na may pera ka, hindi ito basehan. Ngayong naisip ko ang mga ito, ang binatang iyon ay medyo gwapo din. Wika ni Fiona habang nakahiga sa kanyang kama, at nakatingin sa larawan ng kanyang cellphone. Noong una, nakita ko ang isang binata na may lumang damit at walang relo. Akala ko ay isang mahirap lang ito katulad ni Debbie. Pero, sa nangyayari ngayon, mukhang hindi siya ganoon. Isa akong mayaman. Tinanong ko kung magkano ang bayad dito, sa isang gabi. Mahigit ito $20,000. Sino ang tao na makakayang gumastos ng ganoon kalaki? Wika ni Lisa. Hindi rin ito basta-basta na hotel. Imposible na makapag-book ka dito kung wala kang mataas na karangalan. Talagang may kakaiba dito. Isipin ninyo, bakit inilibre tayo ni Mr. Wood? Siguradong may iginagalang siya na isa sa atin. Noong una, akala natin si Darren. Pero dahil sa nangyari kanina, walang kinalaman si Darren sa lahat. Paliwanag ni Natalie. Si Alex, hindi sumagi sa isipan ko na, maitatago ng maayos ni Alex, ang kanyang sarili sa murang edad. Tama, ang mga normal na batang mayayaman, ay hindi mapagmataas, at mayabang. Mukhang si Alex, ay hindi ordinaryong mayaman. Ang mga ganitong klase na personalidad, ay sobrang maimpluwensya. Sigurado na isa siya sa magiging matagumpay na tao, sa hinaharap wika ni Fiona. Sumang-ayon naman ang dalawa niyang kapatid. Kung si Donna lang, ay mapupunta kay Alex. Mukhang hindi pa alam ni Carla at ng kanyang anak, ang tungkol kay Alex. Malakas ang kutob ko, na nagmula siya sa mga nangungunang pamilya sa mundo. Isa itong magandang pagkakataon. Tama, sa harapan ni Alex, si Darren ay baliwala. Singit ni Natalie. Sasabihin ko ito kay Donna. Bagaman maliit lang ang pag-asa. Pero kung hindi ako susubok, baka pagsisihan ko ito ng habang buhay. Seryosong wika ni Lisa. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.